Iniwan ng pinsala ang bagyong Nika sa probinsya ng Isabela. Bukod sa malakas na hangin, nagdulot din ng pagbaha ang ulang ibinuhos nito. Para sa update magbabalita live, si Mon Gualvez. Mon, nasaan ka ngayon at kumusta dyan? Cheryl, nandito kami ngayon sa Ilagan City sa Isabela kung saan awa ng Diyos. Hindi na umuulan magmula pa kaninang umaga pero nananatiling makulimlim pa rin ang kalangitan sa malaking bahagi ng probinsya. Gayunman, malayo na ito sa matinding paghagupit na ipinaramdam ng bagyong Nika dito sa Isabela. Nagliparan ang mga natuklap na yero at iba pang gamit sa lakas ng hanging dala ng bagyong Nika sa Alicia, Isabela. Ang mga puno halos mabunot din sa lupa. Ang ilan sinusubukan pang talian ng mga bubong para hindi tuluyang liparin. Sinasabayan ng malalakas na hampas ng hangin itong buhos ng ulan. Kaya naman yung bawat tubig na tumatama sa balat mahapde na para kang hinihiwa dahil sa lakas ng hangin. Nag-zero visibility din ang kalsada sa lakas ng ulan. Pero ang ilan saka palang lumikas ng bahain na ang kanilang lugar. Ang alam namin po hindi ganun kalakas po, hindi ganito kalakas. Ang alam namin hindi maalis yung bubong namin. Ang grupo namang ito naghahanap pa ng masasalbang gamit ng itumba ng bagyo ang kanilang buong tindahan. Kaya nga sir, pagtiyagaan na lang sir kasi kung hindi namin kukunin baka kinabukasan wala na to. Sa Kawayan City, nagkasira-sira pa ang bakod na ito. Hindi na rin makita ang Alicoco Bridge dahil umapaw ng tubig sa ilog. Stranded tuloy ang mga motorista papuntang East Tabacal portion. Sa bayan ng Etiague, nagkalat sa open grounds ng munisipyo ang ilang nilipad na gamit mula sa peryahan. Aabot na sa mahigit 4,000 pamilya o halos 14,000 individual ang nagsilikas dahil sa bagyo. Hindi na katulad nung previous years na konting ulan, kaagad nababaha yung mga kabahayan. Pero now, ang tubig nag-i-stay talaga doon sa fields, sa mga taniman. Sa Bagao, Cagayan, gumuho naman ang bahay na ito malapit sa ilog sa Barangay Zone 7, Taguntungan. Hindi rin nakaligtas sa mga bahay sa Sitio Maros, Hacienda Intal nang ragasain sila ng tubig mula sa bundok. Sa Aurora, nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na high risk sa pagbaha, landslide at mga nakatira malapit sa ilog at dagat. Tinatayang higit 2,000 pamilya ang kinailangang ilikas. Hinatiran na rin ng food packs ang mga nangangailangan sa 8 bayan ng probinsya. Nababahala naman si Pangulong Bongbong Marcos sa sunod-sunod na pagdating ng mga super typhoon sa bansa. Pero pagtitiyak niya, nakaposisyon na mga pagkain at heavy equipment sa mga lugar na apektado ng bagyong Nika. Kabilang na riyan ang Aurora, Isabela at iba pang lugar sa North at Central Luzon. We actually managed to prepare. We've done the usual standard procedure where we have sent pre-positioned our equipment and our relief goods. And we will just have to see where the areas are that will be particularly hit. Binabalanse rin umano ng pamahalaan ng pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa nagdaang bagyong Christine. Mag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan na ayusin ang kanilang bahay. Cheryl, patuloy na paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko, ugaliing sumunod at makinig sa mga otoridad para manatiling ligtas. Kaya naman dito sa probinsya ng Isabela, isa ito sa mga unang probinsyang nagdedeklara palagi ng liquor ban sa tuwing nagkakaroon ng wind signal sa kanilang lugar para nga maalis at maiwasan yung mga makukulit o mga pasaway na una hindi sumusunod kapag kailangan na lumikas at yung mga hindi sumusunod din sa pagbibigayan ng mga ayuda oras na nakikigulo sa mga pila. Samantala, according naman sa latest update ng PDRRMO Isabela, nasa 7 ang mga overflow bridges na umapaw na yung mga tubig mula rito. Kaya naman nagsisimula ng tumaas din ang tubig dahil nga sa tubig na nanggaling naman sa mga bulubundukin or mga bundok na nakapaligid dito sa Isabela bago naman tumungo doon sa Tugigaraw or sa Cagayan province yung dala nitong bagyong Nika.
Kaya naman isa ito sa binabantayan na mahigpit ng mga otoridad dito sa lugar, plus yung kuryente, pinamamadali nila na maisaayos at maibalik na yung supply dahil mahigit sa kalahati kasi ng mga bayan at lungsod dito sa Isabela, wala pa rin kuryente ngayon. Ang pinakahinihiling ng provincial government, maibalik sana kahit paano yung kuryente, ma-prioritize yung mga ospital at mga lokal na pamahalaan, yung mga munisipyo at city hall para nga makapagbigay din ng serbisyo sa kanilang mga mamamayan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.